Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sanggol na dahil sa kanyang kakaibang itsura ay tinalikuran ng sarili niyang dugo. Pinalit sa isang sanggol na may angking kagwapuhan, ngunit hindi nila alam ang tadhana ay may sariling laro. Makalipas ang 10 taon, muli nilang makakaharap ang batang kanilang itinapon. Hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang batang henyo na hawak ang kapalaran ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Paano haharapin ng mga gahamang magulang ang katotohanan na ang batang tinawag nilang unggoy noon ay siya palang susi sa kanilang pag-angat o tuluyang pagbagsak? Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Napakalamig ng gabi na iyon. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos sa labas ng pampublikong ospital ng San Lazaro. Sa loob ng isang maliit na warda, maririnig ang iyak ng mga bagong silang na sanggol. Ngunit para sa mag-asawang Jubito at Marisa, ang gabing iyon ay hindi oras ng pagdiriwang, kundi simula ng isang malaking sumpa. Si Marisa ay katatapos lang manganak sa kanilang panganay. Pangarap nila ang isang perpektong pamilya, isang anak na magiging artista, hahangaan ng lahat at mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ngunit nang iabot ng nurse ang sanggol, halos mabitawan ito ni Marisa sa labis na kilabot at pandidiri. Jubito, ilayo mo sa akin yan. Ano yung nilalang na yan? Bakit ganyan ang itsura niya? Ang itim-itim, ang haba ng balahibo sa mukha at mga kamay. Tapos ang ilong, mukhang unggoy. Hindi ko anak yan. Sigurado nagkamali ang ospital. Marisa, huminaon ka. Baka marinig tayo ng mga nurse. Pero tama ka. Diyos ko, bakit ganyan ang itsura ng batang yan? Walang ganyang lahi sa pamilya ko. Kung malalaman ng mga kapitbahay natin ganito ang mukha ng anak natin, magiging katatawanan tayo habang buhay. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Ang sanggol ay may pambihirang kondisyon na kung tawagin ay hypertrichosis. Isang pambihirang karamdaman kung saan labis ang pagtubo ng balahibo sa buong katawan at mukha. Dahilan upang magmukha itong kakaiba sa karaniwang sanggol. Sa halip na makaramdam ng awa ang mag-asawa, namuo ang matinding puot sa kanilang mga puso. Sa kabilang kama naman, isang marangyang ginang ang bagong panganak din ngunit kasalukuyang natutulog dahil sa tindi ng anesthesia. Ang kanyang sanggol ay napakagwapo, maputi, matangos ang ilong, at mukhang anghel. Ang ginang ay walang kasama dahil ang kanyang asawa ay nasa ibang bansa. Doon pumasok ang demonyong plano sa isip ni Jubito. Marisa, natutulog ang mayaman sa kabilang kama. Umalis din ang nurse para kumuha ng mga papeles. Tingnan mo ang anak niya. Napakagwapo. Parang banyaga. Ito ang boy na nararapat sa atin. Kung pagpapalitin natin ng mga tag sa kanilang paa, walang makakaalam. Mapupunta sa mayaman ang halimaw na yan at mapupunta sa atin ang swerte. Gawin mo na, Jubito. Bilisan mo bago bumalik ang nurse. Ayaw ko magpalaki ng isang unggoy. Gusto ko ng gwapong anak na magiging sikat balang araw. Mabilis na kumilos si Jubito. Gamit ang nanginginig na mga kamay, pinalitan niya ang name tag ng 2 sanggol. Ang anak nilang may kakaibang itsura ay iniwan nila sa kuna ng mayaman. At ang gwapong sanggol ang kanilang kinuha. Pinangalanan nila ang gwapong bata na Adrian. Kinaumagahan bago pa magising ang buong ospital. Mabilis na nag-discharge ang mag-asawa bitbit si Adrian. Samantala, nang magising ang marangyang ginang at makita ang sanggol na may balahibo, hindi siya sumigaw sa galit. Siya ay si Ginang Monica, isang byuda na matagal nang nanalangin na magkaanak.
Bagamat nagulat ang mga doktor sa biglaang pagbabago ng itsura ng bata kumpara sa unang ulat, ang pangalan sa tag ay naroon. Ngunit si Monica, na may busilak na puso, ay hindi tumingin sa panlabas na anyo. Niyakap niya ang sanggol at umiyak. Kahit ano pa ang itsura mo, ikaw ang ibinigay sa akin ng langit. Ikaw ang aking magiging kayamanan. Pangangalanan kitang Manny. Dahil ikaw ang pinakamahalagang regalo sa buhay ko. Hindi kita iiwan, anak. Samantala, lumipas ang mga taon. Si Adrian ay lumaking spoiled, tamad, ngunit dahil sa kanyang kagwapuhan ay palaging pinagbibigyan ng kanyang mga magulang na sina Jubito at Marisa. Inasahan ni Jubito na si Adrian na mag-aahon sa kanila sa hirap sa pamamagitan ng pagiging modelo o artista. Subalit walang talento ang bata kundi ang mag-aksaya ng pera. Sa kabilang banda naman, si Manny ay lumaki sa pagmamahal ng kanyang ina na si Monica. At kalaunan na mag-asawa muli si Monica. Nakahanap siya ng isang mabuting lalaki na nagngangalang Gardo, na isang tapat na driver at mekaniko. Si Manny ay tinuruan ni Monica at Gardo na maging matatag. Bagamat tinutokso sa paaralan dahil sa kanyang itsura, si Manny ay nagtataglay ng isang pambihirang talino. Sa edad na 10 taon, master na niya ang computer programming, financial analytics at advanced mathematics. Ang kanyang mukha ay unti-unti ring nagbago. Habang lumalaki siya, ang mga balahibo ay nababawasan dahil sa tulong ng mga natural na gamot na ginagawa ni Gardo at lumilitaw ang napakatapang at matatalinong mga mata. Isang araw, si Gardo ay natanggap bilang personal na driver ng CEO ng isang dambuhalang kumpanya, ang Apex Global Holdings. Dahil walang magbabantay kay Manny kapag Sabado, pinayagan ng CEO na isama ni Gardo ang kanyang anak sa opisina. Sa kumpanya ring iyon, nagtatrabaho si Jubito bilang isang mababang encoder at si Marisa naman ay isang janitress. Dahil sa kawalan ng pera, napilitan silang magtrabaho sa isang lugar upang matustusan ang luho ng kanilang paboritong anak na si Adrian. Isang hapon, habang naglalakad si Jubito sa labi ng kumpanya, bit-bit ang mga papeles. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki, si Gardo, na may kasamang isang batang lalaki na nakasuot ng mamahaling polo, may bit-bit na laptop, at bagamat may kaunting bakas ng balahibo sa gilid ng muka. Ang tindig nito ay parang isang batang CEO. Dahil doon ay biglang napatigil ang tibok ng puso ni Jubito. Ang mga mata ng bata, ang pamilyar na itsura na pilit niyang tinalikuran 10 taon na ang nakakaraan. Diyos ko, hindi maaari. Ang batang yan, mukha siyang ang batang iniwan ko sa ospital. Bakit siya andito? At bakit kasama niya ang driver ng CEO? Sa sandaling iyon, lumingon si Manny sa direksyon ni Jubito. Ang matatalas at malamig na tingin ng bata ay tila direktang tumusok sa konsensya ng matanda. Hindi alam ni Jubito, ang batang itinapon niya 10 taon na ang nakakalipas ay hindi lang basta bumalik. Bumalik ito bilang ang pinakabagong secret consultant na kinuha mismo ng may-ari ng kumpanya upang ayusin ang bagsak sa sistema ng kumpanya, kung saan ang mga kurakot na empleyado ay kasama ni Jubito. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Marisa na ang batang itinuring nilang basura ay ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran? At ano ang sikretong twist na magpapabago sa buhay ni na Adrian, Manny at ng buong kumpanya? Nanginginig ang mga tuhod ni Jubito habang mabilis na naglalakad patungo sa banyo ng kumpanya. Agad niyang tinawagan sa cellphone ang kanyang asawa na si Marisa, na kasalukuyang nagpapakintab ng sahig sa ikatlong palapag ng gusali. Hindi magkandatuto ang matanda sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Marisa, pumunta ka rito sa banyo sa ground floor ngayon din. Bilisan mo. May nakita kong hindi ko inaasahan. Ano ba yan, Jubito? Kitang nagmamadali ako rito dahil paparating ang mga boss.
Kung tungkol na naman yan sa pautang sa Bombay, mamaya na. Hindi. Ang bata, Marisa. Ang batang unggoy na iniwan natin sa ospital 10 taon na ang nakakaraan. Nakita ko siya rito sa kumpanya. Kasama ang personal na driver ng CEO. Halos mabitawan ni Marisa ang hawak niyang map. Mabilis siyang bumaba gamit ang hagdanan at patakbong pumasok sa banyo ng mga lalaki. Walang pakialam kung may makakita sa kanya. Doon ay dinatnan niya si Jubito na naghihilamos ng muka. Pilit pinapakalma ang sarili. Nababaliw ka na ba, Jubito? 10 taon na nakakalipas. Paano mo na siguradong siya yun? Maraming batang kakaibang muka sa mundo. Baka namamaligmata ka lang dahil kulang ka sa tulog. Hindi ako pwedeng magkamali, Marisa. Ang mga mata niya, matatalas at malamig. At may bakas pa rin ng makapal na balahibo sa gilid ng kanyang mukha kahit medyo nabawasan na ito. At ang pinakamatindi, narinig ko ang driver ng CEO. Tinawag siyang Manny. Di ba yun ang pangalang nakasulat sa chart ng mayaman sa kabilang kama noon bago natin palitan? Kung siya nga yun, anong ginagawa niya rito? At bakit kasama niya ang driver? Sigurado ako. Ampon siya ng driver na yon. Isang ampanslow pa rin ang nagpalaki sa kanya. Akala ko naman kung ano na. Kung driver lang ang nag-ampon sa kanya, ibig sabihin, maswerte pa rin ang anak nating si Adrian. Guwapo na, may marangyang kinabukasan pa. Habang nag-uusap ang mag-asawa, hindi nila alam na sa labas ng banyo ay naglalakad si Manny kasama ang kanyang ama-amahan na si Gardo. Si Gardo ay may bitbit na mamahaling leather bag, habang si Manny naman ay printing naglalakad habang nakatingin sa kanyang tablet. Diretso sila sa pribadong elevator na para lamang sa mga board of directors at CEO. Si Manny ay hindi lang basta sumama sa kanyang ama. Siya ay may misyon. Ang may-ari at CEO ng Apex Global Holdings na si Sir William ay matalik na kaibigan ng yumaong lolo ni Manny sa panig ng kanyang ina na si Monica. Nang malaman ni Sir William ang pambihirang talino ng bata sa computer at auditing, lihim niya itong kinuha bilang isang independentong consultant upang imbestigahan ang malaking nawawalang pera sa kumpanya na unti-unting nagpapabagsak dito. Sa loob ng boardroom, nagkakagulo ang mga matataas na opisyal. Naroon din si Adrian, na dahil sa kakapusan sa pera ng mga magulang ay pilit na ipinasok bilang isang intern sa tulong ng isang tiwaling manager na kaibigan ni Jubito. Si Adrian ay nakaupo sa gilid. Walang ginagawa kundi mag-cellphone at mag-ayos ng kanyang buhok. Ang tagal naman ng CEO na yan. Sayang ang porma ko rito. Kung hindi lang ako pinilit ni nanay na pumasok dito para magpasikat, natutulog pa ako sa kwarto ko eh. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Sir William, ang CEO, ngunit ang lalong nagpagulat sa lahat ay ang batang kasunod nito, si Manny. Umupo si Sir William sa gitnang upuan at sa tabi niya ay naglagay ng isang mataas na upuan para kay Manny. Pumasok din si Gardo ngunit tumayo lang ito sa gilid bilang bodyguard at driver. Sir William, magandang hapon po. Pasensya na po kung magtatanong ako. Pero bakit po may kasama kayong bata sa isang napakalagang emergency meeting? At kung hindi ako nagkakamali, anak siya ng driver ninyo na si Gardo. List po ito sa protokol ng kumpanya. Nagtatakang tanong ng manager na nagngangalang Lopez. Mabuti at nagtanong ka, Manager Lopez. Ang batang ito na tinutukoy mo ay hindi lang basta anak ng aking driver. Siya si Manny. At siya ang aking hinirang na Special IT and Financial Forensic Consultant. Siya ang nakatuklas kung bakit sa loob ng 3 taon ay patuloy na nalulugi ang Apex Global Holdings kahit malaki ang kita natin. Nagbulungan ang lahat ng mga opisyal sa silid. Si Adrian naman ay napatingin kay Manny. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at biglang nakaramdam na matinding inggit at labis-labis na inis. Consultant, ang pangit na yan. Mukhang ang unggoy na tinubuan ng mukha tapos consultant. Baka naman nagpatawa lang si Sir William. Mas gwapo pa ako riyan ng 100 beses. Bakit siyang nasa harap?
Bulong niya sa kanyang sarili at sa katabi. Hindi pinansin ni Manny ang mga bulungan. Iniharap niya ang kanyang laptop sa projector screen at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses, bagamat pambata, ay may otoridad at labis na lamig na nakakapagpatahimik sa buong silid. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa nakalipas na 2 linggo, pinasok ko ang database ng kumpanya. May nakita akong malaking irregularidad. Mayroong tinawag na ghost accounts kung saan inililipat ang mga pondo ng kumpanya. At ang mga account na ito ay pinapadala ng pera sa pamamagitan ng mababang antas ng encoding. Partikular na sa departamento ni Manager Lopez. Sa tulong ng isang encoder na nagngangalang Jubito. Napatayo sa gulat si Manager Lopez. Si Adrian naman ay biglang napatigil sa pag-cellphone nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Habang nangyayari ito sa loob, si Jubito at Marisa ay nakasilip pala sa may salaming pinto ng boardroom. Nagpapanggap na naglilinis ng hallway upang makasagap ng balita. Nang marinig ni Jubito ang kanyang pangalan mula sa bibig ng batang tinawag niyang Onggoy, halos himatayin siya sa takot. Jubito, ang anak natin, ang totoong anak natin, siya ang nagbubunyag ng mga ninakaw mo sa kumpanya. Katapusan ko na, Marisa. Ang batang itinapo natin, siya magpapabilanggo sa atin. Ngunit bago pa man makakilos ang mag-asawa, lumingon si Manny sa direksyon ng salaming pinto. Alam niyang nandoon ang kanyang mga totoong magulang na nagtapon sa kanya. At doon ay nagpakita ang isang matinding ngiti sa kanyang muka. Isang ngiti na nagpapaiwatig na ang laro ay kasisimula pa lamang. At may isang bagay pa na hindi alam ng lahat. Si Manny ay may hawak na dokumento na hindi lang tungkol sa nakaw na pera. Ito ay ang orihinal na birth certificate mula sa ospital ng San Lazaro na nakuha niya sa mga lumang gamit ng kanyang ina bago ito mamatay. Kung saan nakasulat ang isang lihim na magpapabagsak sa buong pagkatao ni Adriana. Naging mistulang sementeryo ang buong boardroom sa tindi ng katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa screen kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ng encoder na si Jubito. Kasama ang mga peking perma at peking resibo na ginamit upang nakawin ang pondo ng kumpanya. Si Adrian na kanina lang ay printing nakaupo, ay unti-unti nang pinagpapawisan ng malamig. Hoy, anong Jubitong sinasabi mo riyan? Tatay ko yun. Imposible mga pinagsasabi mo. Sir William, huwag kayong maniwala sa batang iyan. Isang hamak na anak lang siya ng driver ninyo. Baka gumagawa lang siya ng kwento para sirain ang pamilya ko dahil naiinggit siya sa mukha ko. Ang data ay hindi nagsisinungaling, Adrian. Kung sa tingin mo ay gawa-gawa lang ito, bakit hindi natin papasukin ang mismong tao na nag-encode ng mga ito? Alam ko namang kanina pa sila nakikinig sa labas ng pinto. Hindi na nakahintay si Sir William. Sumenyas siya sa mga security guard na nasa loob ng silid. Agad na binuksan ng mga guard ang pinto at tinila papasok sina Jubito at Marisa na kasalukuyang nanginginig sa takot habang hawak ang kanilang mga gamit sa paglilinis. Jubito, Marisa, matagal ko na kayong pinagkakatiwalaan sa kumpanyang ito kahit mababa ang mga posisyon ninyo. Ngayon, ipaliwanag ninyo sa akin ang mga accounts na ito na nadiskubre ni Manny. Bakit nakapangalan sa inyo ang mga accounts kung saan nililipat ang pera ng Apex Global? Sir William, patawarin niyo po ako. Napilitan lang po ako. Si Manager Lopez po ang nag-utos sa akin. Sila po ang utak ng lahat ng ito. Binabayaran lang po nila ako para gawin ang encoding. Patawad po, sir. Sir, huwag po kayong maniwala sa batang yan. May masamang balak ang batang yan sa amin. Jubito, sabihin mo sa kanila kung sino talaga siya. Tumingin si Marisa kay Manny nang may matinding puot. Sa kanyang isip, kung babagsak man sila, sisiguraduhin niyang hihilahin niya pababa ang batang itinapo nila. Akala ni Marisa ay matatakot si Manny. Ngunit nanatiling tuwid ang tindig ng bata habang naka-cross arms. Alam niyo ba kung bakit galit sa amin ang batang yan? Dahil anak namin siya.
Siya ang panganay namin na ipinamigay namin 10 taon na ang nakakalipas dahil sa kakaiba niyang itsura. Isa siyang suwail na anak. Binabalikan niya kami ngayon para magiganti. Sir William, driver niyo lang si Gardo. Ninakaw niyang anak namin noon. Nagsimula na namang magbulungan ang mga tao sa boardroom. Nabigla si Sir William sa narinig. Ngunit si Gardo ay nanatiling tahimik na nakatayo sa gilid. May bitbit na isang brown envelope. Lumapit si Manny sa kanyang mga totoong magulang. Walang emosyon ang kanyang muka. Anak niyo ako. Yan bang alam ninyo? Na ako ang batang unggoy na iniwan niyo sa kuna ng ospital ng San Lazaro para mapalitan ng isang gwapong sanggol? Paano mo nalaman? Paano mo nalamang pinalitan namin ng mga tag noon? Dahil bago pumanaw ang aking ina na si Monica, ibinigay niya sa akin ang lahat ng dokumento. At bago kayo magmalaki na si Adrian ang nakakuha ng marangyang buhay, may isang bagay kayong hindi alam. Isang napakalaking twist na hindi nyo inaasahan sa gabing pinalitan ninyo ang mga tag ng sanggol. Inabot ni Gardo ang brown envelope kay Manny. Binuksan ito ng bata at inilabas ang isang DNA test report at isang opisyal na sulat mula sa pamunuan ng ospital. Noong gabing nagpasya kayong maging demonyo at palitan ng sanggol, ang hindi nyo alam, ang nurse na nag-asikaso sa inyo ay nagkamali na bago pa man kayo kumilos. Ang sanggol na nasa tabi ni ina na inaakala ninyong anak ng mayaman ay ang kanya palang totoong anak na unang nailagay doon. At ang sanggol na nasa kuna ninyo na may kondisyong hypertrichosis ay ang inyo talagang totoong anak. Anong ibig mong sabihin? Ano yung sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, noong pinalitan ninyo ang mga tag para makuha ang gwapong sanggol, ang nakuha ninyo ay ang sanggol na mayaman na anak talaga ni Monica. At ang iniwan yung batang may balahibo na inaakala ninyong itinapon ninyo ay ang inyo palang sariling kadugo. Sa madaling salita, binaligtad lang ninyo ang orihinal na posisyon ng mga bata. Kaya ang batang itinapon ninyo ay ang mismong kadugo ninyo. Ako, samantalang si Adrian, na pinalaki nyo sa luho, ay walang kinalaman sa inyong lahi. Anak siya ng mayamang pamilya na pinagnakawan ninyo. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Jubito at Marisa. Napatingin sila kay Adrian. At si Adrian naman ay napaurong. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi maaari. Hindi ko kayo magulang. Mga hampas lupa kayo. Janitress at encoder lang kayo. Ako ay mayaman. Ako ay gwapo. Hindi ko kayo kalahi pala. Diyos ko, Manny, anak, patawarin mo kami. Ikaw palang totoong dugo at laman ko. Anak, tulungan mo kami. Huwag mo kaming ipakulong. Ikaw ang mayaman ngayon. Ikaw ang konsultant. Tulungan mo mga magulang mo. Ngunit bago pa man makalapit si Marisa, humarang na si Gardo. Tumingin si Manny sa kanyang mga biological na magulang nang may matinding paninindigan. Huli na ang lahat. Tinalikuran niyo ako dahil sa aking itsura. Ngayong nalaman ninyong ako ang may talino at kapangyarihan upang baguhin ang buhay ninyo. Biglang naging nanay at tatay ko kayo. Ang batas ay batas. Jubito, Marisa, at Manager Lopez, kayo ay arestado sa kasong qualified theft at istapa. At para sa iyo, Adrian. Tumingin si Manny kay Adrian na ngayon ay mukhang nawawala na sa sarili sa tindi ng shock. Ano kaya ang gagawin ni Manny kay Adrian na siyang kumuha ng pagmamahal ng kanyang ina na si Monica sa loob ng 10 taon? At ano pa ang huling alas na hawak ni Manny na magpapabagsak ng tuluyan sa mga taong nagtaksil sa kanya? Pumasok ang 4 na armadong security guard ng kumpanya. Kasunod ang 2 pulis na kanina pa pala tinawagan ni Sir William. Agad nilang pinalibutan sina Jubito, Marisa at Manager Lopez. Maririnig ang kalatog ng posas habang isinasara ito sa mga kamay ng mga nagkasala. Si Marisa ay patuloy sa pag-iyak ng hysterical. Pilit inaabot ang dulo ng sapatos ni Manny
na nananatiling nakatayo ng tuwid. Manny, anak ko, dugo mo kami. Huwag mo kaming gawa ng ganyan. Patawarin mo kami ng tatay mo. Nagkamali kami. Nadala lang kami ng kahirapan noon. Anak, maawa ka sa amin. Katapusan na natin, Marisa. Pinagpalit natin ang sarili nating swerte. Ang sarili nating anak. Itinuring nating basura. Hindi man lang lumingon si Manny habang inihila palabas ang dalawa. Walang puwang ang awa sa kanyang puso para sa mga taong itinakwil siya dahil lamang sa kanyang panlabas na anyo. Humarap naman si Manny kay Adrian, na ngayon ay nakaupo sa sahig, nakatulala at hawak ang kanyang ulo. Nawala ang lahat ng kayabangan sa mukha nito. Hindi ako anak ng mga ampas lupa na yun. Ako si Adrian. Guwapo ako. Sikat ako. Hindi ako pwedeng maging anak ng isang inconsiderate janitress lang. Mayaman ang pamilya ko. Mayaman ako. Bulong ni Adrian sa sarili na parang nababaliw. Maya-maya pa ay lumapit si Manny kay Adrian. Adrian, gisingin mo ang sarili mo. Ang totoo niyan, ikaw ang tunay na anak ng aking yumaong ina na si Monica. Ikaw ang sanggol na nararapat sa marangyang buhay, sa pagmamahal, at sa yaman na tinatamasa ko ngayon. Kung hindi dahil sa kasakiman ng mga taong umampun sa iyo, ikaw sana ang nakatayo sa posisyon ko ngayon. Napaangat ng tingin si Adrian. Nagkaroon ng kaunting pag-asa ang kanyang mga mata. Inisip niya na kung siya ang totoong anak na mayamang si Monica, ibig sabihin ay sa kanya dapat ang lahat ng pera at ari-arian na hawak ngayon ni Manny. Tama. Kung ganoon, ibalik mo sa akin ang lahat. Akin ang kayamanan ni Monica. Akin ang kumpanyang ito. Ikaw ang impostor. Magnanakaw ka, Manny. Ninakaw mo ang buhay na para sa akin. Sir William, narinig niyo yun? Ako ang totoong mayaman. Ibalik niyo sa akin ang pera ko. Bumuntong hininga si Gardo at lumapit sa dalawang bata. Hinawakan niya ang balikat ni Manny bago tumingin kay Adrian ng may halong awa at lungkot. Adrian, ang hindi mo alam, bago pumanaw ang iyong ina na si Monica 3 taon na ang nakakalipas, matagal na niyang nalaman ang katotohanan. Nalaman niya ang ginawang pagpapalit ng mga tag ni na Jobito at Marisa dahil sa tulong ng isang retiradong nurse sa ospital ng San Lazaro na nagtapat sa kanya bago ito mamatay. Sabi ni Gardo. Nalaman niya? Kung nalaman niya, bakit hindi niya ako inanap? Bakit hinayaan niya ako lumaki sa hirap kasama mga totoong magulang ko? Sa totoo lang, Adrian, hinanap ka ni Ina. Lihim ka niyang pinanood mula sa malayo habang lumalaki ka. Nakita niya kung paano ko palakihin na Jubito at Marisa. Na naging spoiled ka, walang galang, tamad, at walang ibang inisip kundi ang panlabas mong anyo. Nakita niya na wala kang ibang ginawa, kundi ikahiya ang mga nagpalaki sa iyo dahil lang sa mahirap sila. Kaya nagpasya si Monica. Sinabi niya sa akin na ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi ang mukha o ang dugo, kundi ang puso at talino. Si Manny, kahit itinapon at tinawag na unggoy ng sariling magulang, ay nagsikap, nag-aral at nagpakita ng busilak na puso. Kaya bago mamatay si Monica, gumawa siya ng isang huling habilin o last will and testament. Ipinakita ni Manny sa projector screen ang legal na dokumento ng huling habilin ni Ginang Monica. Doon ay malinaw na nakasulat ang bawat salita na tila bumasag sa huling pag-asa ni Adrian. Iniiwan ko ang lahat ng aking ari-arian, pera sa bangko, at share sa Apex Global Holdings sa aking legal na ampon na si Manny. Ang aking biological na anak na si Adrian, kung sakaling matagpuan, ay bibigyan lamang ng halagang 50,000 piso bilang tulong sa kondisyon na mag-aaral siya at magpapakabuti. Kung hindi niya ito tatanggapin, wala siyang makukuha kahit 1 sentimo. Basa ni Manny sa sulat. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Adrian. 50,000 piso laban sa bilyong-bilyong pisong halaga ng kumpanya at ari-arian.
Ang mukha niyang ipinagmamalaki na inaasahan niyang maghahatid sa kanya sa rurok ng tagumpay ay walang naging silbi sa harap ng legal na dokumento ng kanyang totoong ina. Ngayon, Adrian, dahil napatunayan na pumasok ka rito sa kumpanya sa pamamagitan ng peking rekomendasyon ni Manager Lopez at ng iyong biologikal na ama na si Jubito, pinatalsi ka na sa kumpanyang ito. Wala kang puwang dito. Security, ilabas ang batang ito. Hindi. Wag. Manny, pakiusap. Magkapatid tayo sa tadhana. Bigyan mo ako ng share. Kahit konti lang. Ayaw kong bumalik sa hirap. Ayaw kong maging anak ng mga kriminal. Ngunit tuluyan ang kinaladkad ng mga guard si Adrian palabas ng boardroom. Habang ang mga empleyado sa labas ay nagtatawanan at kinukuhanan siya ng video dahil sa kanyang pagwawala. Ang kanyang kagwapuhan ay naging mukha ng kahiyan. Nang maiwan sina Sir William, Gardo at Manny sa boardroom, humarap si Sir William sa bata nang may pagganga. Napakahusay mo, Manny. Nalinis mo ang kumpanya sa loob lang na maikling panahon. Ikaw talaga ang karapat-dapat na maging tagapagmana ng Apex Global. Ano ang susunod mong plano? May huli pa po akong laro, Sir William. Ang laro kung saan ipapakita ko sa kanila kung ano ang totoong kahulugan ng panonood sa itaas habang nasa ilalim ka. Ano ang huling akbang na gagawin ni Manny upang tuluyang wakasan ang kwentong ito? At ano ang magiging kapalaran ni Jubito, Marisa at Adrian sa huling kabanata? Lumipas ang 3 buwan matapos ang malaking iskandalo sa loob ng Apex Global Holdings. Ang balita tungkol sa pagpapalit ng sanggol, korupsyon at ang batang consultant na nagpabagsak sa mga sindikato ng kumpanya ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit sa loob ng korte, pinalna ang naging hatol. Dahil sa tindi ng mga ebidensyang nakalap ni Manny, napatunayang nagkasala sina Jubito, Marisa at Manager Lopez sa kasong qualified theft at istapa. Sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang piyansa. Sa huling araw ng pandinig, bago ibalik ang mga preso sa kanilang selda, pinayagan ni Manny na makausap sila sa isang pribadong silid. Kasama ni Manny ang kanyang ama-amahan na si Gardo, na nananatiling tapat na nakatayo sa kanyang likod. Maya-maya pa ay pumasok sina Jubito at Marisa na nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng preso, luhang-luha at nangangayayat. Manny, anak ko, salamat at pumayag kang makipagkita sa amin. Araw-gabi kaming humihingi ng patawad sa iyo sa loob ng selda. Patawarin mo kami kung naging bulag kami sa panlabas na anyo nung sanggol ka pa. Wala kaming ibang hinahangan ngayon kundi ang mapatawad mo kami, Manny. Tama ka. Ang itsura ay lumilipas. Ngunit ang talino at mabuting puso ay hindi mananakaw ng sino man. Pinagpalit namin ang aming sariling dugo at laman para sa isang huwad na pangarap. Ito ang parusa sa amin ng langit. Nandito ako hindi para makinig sa inyong mga pagsisisi, kundi para ibigay ang aking huling hatol bilang inyong anak. Jubito, Marisa, pinatatawad ko na kayo. Pinatatawad ko kayo dahil kung hindi niyo ako iniwan sa kuna ni Ina Monica, hindi ko mararanasan ang tunay na pagmamahal ng isang magulang na hindi tumitingin sa balahibo ko sa muka. Kung hindi niyo ako tinapon, hindi ako magiging matatag at henyo ngayon. Naiyak sa tuwa ang mag-asawa nang marinig ang salitang pinatatawad. Ngunit mabilis na itinaas ni Manny ang kanyang kamay upang patigilin sila. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglayas sa purusa ng batas. Pagbabayaran niyo ang bawat sentimo na ninakaw ninyo sa kumpanya. At ang 50,000 piso na nakalaan sana para kay Adrian mula sa bili ni Ina Monica ay napagpasyan kong gamitin sa ibang paraan. Anong ibig mong sabihin, Manny? Nasaan si Adrian? Kamusta ang kapatid mo? Ang batang pinalaki namin. Si Adrian ay tumangging tanggapin ng 50,000 piso dahil sa tindi ng kanyang pride.
Akala niya ay makukuha niya ang yaman sa pamamagitan ng pag-iyak sa media. Ngayong wala na siyang pera at iniwan na rin ng mga huwad niyang kaibigan, pumasok siya sa isang rehabilitation and training center para sa mga kabataang naliligaw ng landas. Ang center na pinopondohan ko ngayon. Doon, tinuturuan siyang magugas ng sarili niyang pinggan, maglinis ng banyo, at magtrabaho gamit ang sarili niyang mga kamay. Doon niya matututunan ang tunay na halaga ng buhay na ipinagkait niyo sa kanya dahil sa labis na pagpapalayaw. Napagulgol si Marisa sa kanyang narinig. Napagtanto nila na si Manny, ang batang tinawag nilang unggoy at itinuring na basura, ang siyang nag-ayos sa nasirang buhay ng lahat ng taong nagkasala sa kanya. Hindi niya pinatay sa ganti si Adrian, kundi binigyan ito ng pagkakataon na maging totoong tao. Tumayo na si Manny at inayos ang kanyang suit. Lumingon siya sa uling pagkakataon sa kanyang mga biological na magulang. Dito na nagtatapos ang ating ugnayan bilang magkakamag-anak. Sa susunod na makita niyo ako, hindi na sa silid ng korte, kundi sa mga balita bilang bagong chairman ng Apex Global Holdings. Paalam, Jubito at Marisa. Mabilis na lumakad si Manny palabas ng silid kasunod si Gardo. Habang naglalakad sila sa hallway ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag at mga flash ng kamera. Ang mga balahibo sa gilid ng mukha ni Manny na dating ikinahiya ng kanyang mga magulang ay hindi na napapansin ng mga tao. Ang nakikita na lamang nila ay ang isang batang henyo na may nagniningning na kinabukasan. Sumakay si Manny sa kanyang marangyang sasakyan. Tumingin siya kay Gardo na nasa driver's seat. Salamat, Papa Gardo. Ikaw ang tunay kong ama. Ngayong tapos ng nakaraan, oras na para palaki natin ang kumpanya ni Ina. Pinagmamalaki kita, Manny. Alam kong nakangiti ang iyong inang Monica mula sa langit. At doon nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kagandahan at swerte ng isang tao ay hindi nasusukat sa makinis na balat o matangos na ilong, kundi sa talino, pagsisikap, at busilak na puso na kayang magpatawad ngunit may paninindigan sa hustisya. Ang mga gahaman ay napunta sa rehas. Ang spoiled ay natutong magtrabaho. At ang itinapon na sanggol ay siyang naging hari ng kanyang sariling tadhana dito sa Apex Global Holdings. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamokski TV. Sana ay kapulutan nyo ng napakalaking aral ang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang ating kwento para sa mas marami pang kapanapanabik na mga narasyon. Hanggang sa muling kwentuhan, mag-ingat po kayong lahat at pagpalaing kayo ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.